Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Ilang regional director, assistant regional director at district engineer ng DPWH sinibak sa pwesto sa gitna ng investigasyon sa flood control scandal. Meralco, may bawas singil ngayong Enero, pero taas presyo sa petrolyo, kasado naman bukas. Bilang ng nasawi sa Binaliw landfill sa Cebu, umakyat pa sa 8. Search and rescue nagpapatuloy. Sa MBC TV correspondents, 77 individual arestado sa isang linggong anti-crime operations ng Bataan PNP. Sa MBC TV Sports, Petrogas nag-anunsyo ng leave of absence sa PVL matapos ang 7 taong kampanya. At sa Showbiz Spotted, dating Super Junior member na si Kangin nagbalik Pinas matapos ang higit 1 dekada. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Isa ang patay habang 17 ang sugatan sa salpukan ng bus at truck sa SLEX Susan Heights pasado hating gabi kanina. Ayon sa Philippine Red Cross, nangyari ang insidente alas 12:11 ng hating gabi sa southbound ng SLEX, Barangay Tunasan, Muntinlupa City. Sangkot sa aksidente ang bus na biyaheng Buendia, Santa Rosa, Laguna habang bine-verify pa ang detalye ng truck kung saan ito patungo at galing. Sabi ng PRC o Philippine Red Cross, 3 pasyente ang sinaklolohan na may abrasion sa kaliwang tuhod at ligtas na ibinyahe sa ospital ng Muntinlupa. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng aksidente. Sibak sa pwesto ang ilan pang opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH na may kaugnayan sa flood control scandal. Kasabay nito, ibinida rin ni Public Works Secretary Vince Dizon ang bagong budgeting formula ng ahensya na ngayon ay wala na raw ang tinatawag na allocables. Tinutukan yan ni Rovic Manuel. Inanunsyo na ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang initial batch ng mga opisyal ng kagawaran na sinibak na sa pwesto. Sa isang press conference, sinabi ni Dizon na iba-iba ang dahilan ng pagkaka-relieve ng mga opisyal. Ngunit isa sa dahilan ay ang nagpapatuloy pa rin na investigasyon sa mga ito sa umano'y maanumalyang flood control projects. Una dyan ang 4 na regional directors na sina Region 1 RD Ronel Tan, Region 4A Jovel Mendoza, Region 5 RD Virgilio L. Duarte at Region 7 RD Danilo Villa. Gayun din ang ilang Assistant Regional Directors na sina Region 4B OIC RD Neil Farala at Region 5 Ani de la Vega. Narito pa ang ilang mga pangalan ng District Engineers at OIC District Engineers na narelieve na rin sa pwesto. Kasunod dito, nakatakda na rin ilabas ng kalihim ang kompleto namang listahan ng new assignments ng mga opisyal sa iba't ibang rehiyon sa mga susunod na araw. Binigyan din ni Dizon ng pag-hire nila ng mga bago empleyado upang mabago na ang sistema sa kagawaran. But we need new people. We need young, fresh people who have not been corrupted by the system to come in and start changing the system and the department from within. Samantala, inilatag na rin ng kalihim ang pinakabagong budgeting formula ng DPWH upang mas maisaayos ang paglalaan hanggang sa paggamit ang pondo ng kagawaran at tiniyak na tatanggalin na ang mga allocables dito. Kailangan ayusin na rin natin once and for all yung budget planning process. Punot dulo ng problemang yan is yung maling paglalagay ng mga proyekto sa budget. Yung allocables, wala na yan. Yung sistema ng mga allocable na whatever,
na hanggang ngayon, hirap pa rin akong intindihan. Wala na yan. Wala nang palakasan at singitan sa proyekto. Hindi porket in-endorse ni ganito, ni ganyan, automatic, nandun na sa budget yon. Wala na yon. Sa uli, sinabi rin ni Dizon na sa darating na January 20, magsisimula na ang trial sa kaso ni former Representative Zaldico at isa siya sa mga dadalo upang tumestigo sa Sandigan Bayan. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng Deezer HTV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ngayong 2026, hindi malabong sabay na harapin ng dating unit team ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte ang pagsubok ng nagbabadyang impeachment laban sa dalawang opisyal. At ang ugat daw ng posibleng reklamo laban sa dalawang pinuno, katiwalian at pagpapabaya sa kaban ng bayan. Magbabalita si Milky Rigunan. Hindi pwedeng baliwalain kundi dapat dinggin ng House Committee on Justice sakaling may magsampa ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang paliwanag ni House Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice sa maugong na may magsasampa umano ng impeachment laban sa Pangulo pagsapit ng Pebrero. Pag nagkataon, sinabi ni Erice, dalawa ang impeachment complaint na didinggin ng Kamara na matatapos na sa February 6. Ang one-year bar rule laban kay Vice President Sara Duterte. Well, hindi naman yan, palagay ko, pag nagkaroon ng hearing sa Committee on Justice, makikita yan. So, kaya nga ako, I will be open. Yung aking isipan ay magiging bukas sa dalawang impeachment. I will not endorse it, both, pero makikinig ako magtatanong ako sa Justice Committee kung tungkol dito sa mga allegations sa kanila pareho. Tumanggi si Erice na magbigay ng impormasyon sa umuugong na impeachment laban kay Pangulong Marcos, pero posibleng isampa ito ng isang individual o grupo at i-endorso ng isang kongresista. Anya, tiyak nasama sa Articles of Impeachment ang betrayal of public trust dahil sinira umano ng Pangulo ang tiwala ng mamayan nang pinabayaan umano ang pambansang pondo mula 2023 hanggang 2025. Dahil dito nagsimula na ang mga katiwalaan kung saan ang pinakamatindi ay ang paglustay sa bilyong-bilyong piso sa flood control controversy. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, may hawak ng lead ang militar sa ugat ng naging pahayag ng isa sa kanilang sinibak na opisyal na bawiin ang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang balitang yan tinutukan ni Edniel Parosa. May hawak ng impormasyon ng militar kung bakit nagawa ng isang Army Colonel ang magpahayag ng pagbawi ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa panayam ng DZRH, kinumpirma ni Philippine Army spokesperson Colonel Louis de Maala na nakakuha sila ng hindi pa tinukoy munang impormasyon sa gitna ng isinasagawang investigasyon kay Colonel Odi Mongao. Bagamat hindi na muna idinetalye kung may nang-udyok lamang ba sa opisyal, sinabi ni de Maala na nilabag pa rin ito ang panuntunan ng Armed Forces, kaya haharap siya sa kaukulang kaso. We have information na rin kung bakit niya nagawa ito, but we cannot divulge pa naman. At ang ginagawa ngayon ng Philippine Army ay tuloy-tuloy yung ating troop information and education para tuloy-tuloy yung pag-iipag-usap natin sa ating mga kasunduluhan, sa ating mga officers on how to improve. No? Magtulungan tayo dito sa organization. No? Itong nakaraang linggo ay sumuko sa Army si Mongao at inaming siya ang nag-post sa social media ng banat sa moral ascendancy ng Commander-in-Chief. Kagad siyang sinibak sa kanyang tungkulin bilang Commander ng Training Support Group ng Hukbong Katihan. Tiniyak naman ni de Maala na walang nahimok na mga batang sundalo si Mongao. Hindi rin umano ito nangangahulugang may bitak na sa loob ng Philippine Army o ng Armed Forces of the Philippines. Para sa MBC TV Network News, ako si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good
news naman sa mga customer ng Meralco. Nag-anunsyo ng bawas singil ang Manila Electric Company sa paparating na bill ngayong Enero. Ayon sa Meralco, bababa ng 16 centavos per kilowatt hour ang singil o katumbas ng halos 33 pesos sa kumukonsumo ng 200 kilowatts per hour. Bunsod umano yan ng mababang transmission at generation charge ngayong buwan. Bad news naman sa mga motorista taliwas sa inaasahang rollback. Kasadong tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo bukas, Enero 13. Base sa magkakahiwalay na abiso ng mga kumpanya ng langis, tataas ng 30 sentimo ang kada litro ng gasolina at kerosene, habang 20 sentimo naman ang increase sa kada litro ng diesel. Ipatutupad ng karamihan ng oil companies ang price adjustment alas 6 ng umaga bukas. Mula sa halos 21 oras noong nakaraan taon, tumuntong sa higit 30 oras ang traslasyon o paglalakbay ng Puong Jesus Nazareno pabalik sa kanyang tahanan sa simbahan ng Quiapo. Makailang ulit ding nagkaroon ng tensyon ng mabalahaw ang andas sa bahagi ng Arlegui at nang inanunsyong ititigil pansamantala ang traslasyon, bagay na tinutulan ng maraming deboto. Narito si Dustin Bayog. ¡Viva Señor Jesús Nazareno! ¡Viva Señor Jesús Nazareno! ¡Viva Señor Jesús Nazareno! Tuwing ang 9 ng Enero ay pinakikita ng milyong-milyong Katolikong Pilipino ang kanilang masiling pananampalataya at debosyon para sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. At isa sa inabangan taon-taon ay ang pagbabalik ito sa Minor Basilica at National Shrine of Jesus Nazareno o mas kilala bilang Quiapo Church. Ang Traslasyon 2026 ay isang makasaysayan dahil ito ang pinakamaaga sa nakalipas na 20 dekada na siya ring pinakamahaba sa buong kasaysayan nito. Dakong alas 10:50 ng Sabado, formal na naibalik ang Jesus Nazareno sa Quiapo Church. Sa kabuuan inabot ito ng 30 oras, 50 minuto at 1 segundo, halos doble sa target ng pamunan na traslasyon na matapos ito sa loob ng 15 oras. Generally peaceful ang tugon dito ng Philippine National Police o PNP at sinabing mas palalakasin pa ang crowd management at medical coordination para sa susunod pang selebrasyon. Biyernes ang alas 4 ng umaga, formal ng mandar ang andas mula sa Quirino Grandstand na siyang pinakamaaga simula noong 2006. Ngunit ang mabilis na simula ay naudlot ang magtungo na ang andas sa Arlegui Street pasadong alas 3 ng hapon. Alas 3:22 ng hapon, naitala na naputol ang lubid na umila sa andas na kalaunan ay napalitan din. Dahil dito at sa hindi na mahulog ang karayom na sitwasyon ng mga deboto na nais lumapit at makasampas sa andas, tumagal hanggang gabi ang traslasyon sa Arlegui Street. Pasadong alas 8 ng gabi na makalis ang andas sa Arlegui Street patungong Fraternal hanggang sa magdire-diretso na ito sa Vergara Street at Duque de Alba Street. At eksaktong alas 4:05 ng umaga ng Sabado, nakarating ang andas sa Plaza del Carmen, tapat ang San Sebastian Church para sa tradisyonal na dungaw o pagtatagbo ng imahe ng Our Lady of Mount Carmel de San Sebastian at ng Jesus Nazareno. Dito inanunsyo ng pamunan ng traslasyon na pansamantala itong ihinto upang makapagpahinga, ngunit hindi bumitaw ang mga deboto at nagpatuloy ito sa pag-usad. Maaring yung pagkakaunawa ng mga mamamasan ay hindi na ito ibabalik sa Quiapo. Kaya nagkaroon ng masidhing pagnanais sila na agawin yung dapat na ruta ng announcement na panandali ang ilalagay sa tahanan ng kanyang ina. Dahil nga masidhi ang pagnanais ng tao na maibalik sa Quiapo, ibinalik nila ang andas para magtuloy-tuloy sa original na ruta. Kalaunang inabot na ng umaga ang traslasyon, kung saan alas 8:30 ng umaga ay nakaliko na ito ng Quezon Boulevard. Inabot hanggang alas 10:40 ang andas bago makarating ito sa Plaza Miranda. Dito na nagdire-diretso ang andas patungo sa Quiapo Church at may balik ang Jesus Nazareno sa eksaktong alas 10:50 ng umaga. Batay naman sa pinal na datos ng PNP, Quiapo Church at Manila LGU, umabot ang higit 9 milyong deboto ang nakiisa sa kabuuang pista ng Jesus Nazareno. At sa kasamaang palad, 4 dito ang kumpirmadong nasawi kabilang isang photojournalist na isang publikasyon na si Armelito Son. Habang abot naman sa higit 1,700 ang naitalang kinailangan ng medical emergencies. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Sa mundo ng volleyball, nagpasa ng leave of absence ang Petrogas sa Premier Volleyball League o PVL matapos ang 7 taon ng aktibong paglahok sa liga. Iniwan ng koponan ang isang matibay na legasiya kabilang ang 4 na kampyonato at paghubog ng mga national team caliber na manlalaro, habang ang lahat ng natitirang player ay itinuturing ng free agents. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint, Mili Borja. Opisyal nang inununsyo ng volleyball team na Petrogas Angels ang kanilang leave of absence sa Premier Volleyball League matapos ang 7 taon ng aktibong kampanya. Ginawa ang desisyon matapos ang maingat na pagtitimbang ng pamunuan ng kupunan dahil nananatiling malaking bahagi ng pagkakakilanlan ng Petrogas ang volleyball. Sa loob ng mga taon, nakabuo ang kupunan ng matibay na legasiya matapos magkamit ng 4 na kampyonato sa PVL, makapaghubog ng mga atletang may national team caliber at maging isa sa haligi ng liga. Dumating ang anunsyo kasunod ng mga ulat ukol sa posibleng pagkakabuwag ng kupunan at sa hindi natuloy na merger nito sa NX-LED matapos ang matagumpay na kampanya noong 2025. Magugunitang noong nakaraang taon, nakamit ng Petrogas ang 2 malalaking titulo, kabilang ang kauna-unahan nitong All-Filipino Conference Championship matapos patumbahin ng Creamline at ang 3th Reinforced Conference title. Sumali ang Petrogas sa PVL noong 2018 at agad na nagkampiyon sa Reinforced Conference noong 2019 sa pamumuno ng yumao na si Janisa Johnson at import na si Vilma Salas. 3 beses din silang umabot sa All-Filipino Finals bagamat nagtapos bilang runner-up at muling nagkampiyon sa Reinforced Conference noong 2022 sa pamumuno ni Lindsay Van der Weyde. Maituturing ang Petrogas na ikalawang pinakamatagumpay na koponan sa kasaysayan ng PVL na may 4 na kampyonato sa likod ng 10-time titleist na Creamline. Sa pagtigil ng kupunan, ang lahat ng natitirang manlalaro ng Petrogas ay tinuturing ng free agents. Kabilang narito ang core ng kupunan na binubuo ni na 3-time conference MVP Brooke Van Sickle, 2-time finals MVP MJ Phillips, Myla Pablo at Jonas Sabete. Samantala, may ilang manlalaro na ang nakahanap ng bagong kupunan, kabilang sina Chi Saet at Remy Palma na lumipat sa Strong Group Athletics at si Bluff Barbon na sumali naman sa Galleries Tower. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Casualty sa landfill sa Cebu umakyat na sa 8 ayon sa CDRRMO. At sa Showbiz Spotted, Lea Salonga tampok sa 20th anniversary celebration ng Hong Kong Disneyland. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Umakyat na sa 8 ang bilang ng mga kumpirmadong nasawi sa landslide sa Binalio Prime Waste Landfill sa Cebu City. Ito ang kinumpirma sa DZRH News ni Ferl Jan Pacaldo ng Cebu City DRRMO habang nagpapatuloy ang search and rescue operations sa 28 iba pang nawawala. Higit 100 empleyado na nasa lugar nang mangyari ang insidente. 18 ang isinugod sa Visayas Med at North General Hospital. Samantala, sinabi ni Cebu City Mayor Nestor Archival na bagamat naglaps na ang 72-hour period para sa search and rescue mode, ay itutuloy pa rin ang paghahanap. Anya, ngayong hapon tatalakayin kung itutuloy pa ang rescue mode o lilipat na sa retrieval mode. There was this group from Apex Mining from Davao. They have an equipment that can see, that can see or detect if there are signs of life. They were saying that there are signs of life. So that's why we are pushing for that rescue mode until we decide this afternoon. Comeback is real na nga ba para sa muling pagsusuot ng face mask? Ito ang babala ng isang health expert sa gitna ng pagsipa ng mga kaso ng pneumonia na bunsod ng super flu. Ang mga sintomas at mga pag-iingat na dapat gawin laban dito, tinutukan sa report ni Jackie Resio.
Nanawagan si public health expert Dr. Tony Liachon na muling magsuot ng face mask sa mga pampublikong lugar at magpabakuna bilang pananggala sa pagkakaroon ng sakit lalo na ng flu. Kasunod ito ng 63 kaso ng super flu na naitala ng Department of Health o DOH sa bansa. Pero paglilinaw ng ahensya, ang lahat ng mga kahasong ito ay gumaling na. Sa panayam naman sa programang Damdaming Bayan, pinanawanag ni Dr. Liachon na ang super flu ay mutation ng karaniwan o ordinaryong flu at tumatagal ng 1 hanggang 2 linggo at ang nakikita niyang dahilan para tumaas na rin ang kaso ng pneumonia sa bansa. Kaya panawagan na rin ni Liachon sa DOH na magkaroon ng pagtatala ng mga kasong ito para ma-monitor kung saan mga lugar sa bansa ang mayroon na ng super flu. Tumaas po yung pneumonia dahil po dito sa super flu. Tama po ba yung pagkakaintindi namin? Tama po. Tama po yun. Maraming admission. Kaya isa rin sa hinihiling ko sa ating secretary at sa DOH, lahat ng tala ng mga hospital sa private, maging sa government, magkaroon po kayo ng reporting every day so that malaman natin kung tumataas at makita din natin which areas of the country ang meron so that they can protect. Bagamat posibleng hindi pa covered o epektibo ang mga bakuna ngayon sa kumakalat na mutation o variant ng influenza na super flu, para kay Dr. Liachon, mas mainam pa rin na magpabakuna para hindi na rin tamaan ng karaniwang flu. Payo rin ni Liachon na magsuot muna ng face mask habang wala pa ang bakuna kontra super flu at laging ugaliing maghugas ng kamay para maprotektahan hindi lamang ang sarili kundi pati ang publiko mula sa sakit. So I encourage everyone to wear face mask. I encourage everyone na maghugas ng kamay at mag-social distancing. Until such time, sinabi ng Department of Health na bumababa na itong kaso, until such time na dumating yung bakuna na sinasabi ni Dr. Solante. So, 1 quarter lang naman yun eh. Ngayon, kung ayaw nyo mag-mask, edi okay lang naman yun. Choice naman nyo po yun eh. Pero ako, I would encourage everyone to wear face mask muna to protect yourself. Kasi if you protect yourself, you protect your family. Yes. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resyo ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating lagay ng panahon, apektado pa rin ng hanging amihan at shear line ang eastern sections ng northern at central Luzon. Magdudulot ng mga pag-ulan at thunderstorm ang shear line lalo na sa bahagi ng Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon. Umiiral naman ang amihan sa bahagi ng Cordillera Region at nalalabing bahagi ng Cagayan Valley na maaaring makaranas naman ng mahihinang ulan. Panandali ang ulan din ang maaaring maranasan dito sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon. Dulot pa rin ng northeast monsoon. Samantala, localized thunderstorms ang maaaring umiral sa bahagi ng Visayas at Mindanao dulot naman ng easterlies. Taon-taon, milyong mga deboto ang nakikilahok sa traslasyon ng Jesus Nazareno. Nitong Biyernes nga, muling ginanap ang taunang tradisyon na yan na muling dinaluhan ng napakaraming deboto. Pero ang tanong, paano nga ba nagsimula ang pinakamalaking prosesyon na ito sa bansa? Alamin na dis, kailan at paano nga ba nagsimula ang traslasyon sa Pilipinas? Ang traslasyon ay ang nakakaugalian na taunang prosesyon na isinasagawa tuwing January 9, kung saan ginugunita ng mga deboto ang paglilipat ng imahe ng Nuestro Padre Jesus Nazareno mula Luneta, Intramuros patungong Quiapo Church. Noong 1606, dinala sa Pilipinas ang imahe ng Jesus Nazareno mula Mexico sakay ng isang galyon. Sa unang mga taon, inilagay muna ang imahe na yan sa Intramuros kung saan ito pinagdasalan at dinayo ng mga deboto. Pagsapit ng 1767, inilipat na ang imahen sa Quiapo Church. Ang paglilipat na ito ang pinagmulan ng naturang tradisyon. At pagsapit ng 1787, ipinagutos ng Arsobispo ng Maynila ang unang traslasyon, ang formal na prosesyon na ginugunita na natin taon-taon. At mula sa isang prosesyon, naging pananampalataya na ito ng isang buong bayan. Ang traslasyon ay hindi lang paglalakad at pagsuong sa bugso ng mga tao, kundi patunay ng puso sa ating pananampalataya. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mong hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this. Muling naobserbahan ang pagdaloy ng pyroclastic density current o USON sa Bulkang Mayon pasado hating gabi kanina.
Ayon sa FIVOX, dumaloy ang uson sa Basud Gali 1:19 ng madaling araw. Sa kabuang datos, patuloy ang pagbuga ng lava dome at lava flow sa bulkan. Aabot na sa 133 na rockfall events ang naitala at halos 40 pagdaloy ng uson. Samantala, patuloy ang isinasagawang pamamahagi ng tulong ng Department of Social Welfare and Development Region 5 sa mga nasa evacuation center. Kabilang sa ipinapamahagi ang family food packs, hygiene kits, kitchen kits at iba pang relief assistance. Paalala naman ng ahensya, hindi kinakailangan magpakita ng kahit anong ID upang makatanggap ng ayuda, maliban na lamang kung ang tulong ay mula sa emergency cash transfer, assistance to individuals in crisis situations o AICS o cash for work. After 20 years, muling nagtanghal sa Hong Kong Disneyland ang Pinoy Pride at Broadway diva na si Lea Salonga. Ang naging performance ng award-winning singer sa Happiest Place on Earth sa Showbiz Report na ito. Lalong nagningning ang gabi sa Hong Kong Disneyland nang magtanghalang Broadway diva na si Lea Salonga. Ito ay sa Disney Legend Live and Concert na bahagi pa rin ng 20th anniversary celebration ng tinaguriang Happiest Place on Earth. Espesyal ito gayong si Lea rin ang nagtanghal noong grand opening ng Hong Kong Disneyland 2 dekada na ang nakalipas. Kabilang nga sa mga pinerform ng Tony Award-winning artist ay ang A Whole New World at Reflection na kanyang inawit sa Aladdin and Mulan, gayon din ang OST ng Frozen na Let It Go. Nakasamang magtanghal ni Lea sa gabing iyon ang Hong Kong Philharmonic Orchestra, Hong Kong Disneyland Band, mga Disney Princess at ang singer na si Gian Magtangal. Samantala, ngayong taon din nakatakdang gumawa ng kasaysayan ng Broadway diva na si Lea Salonga bilang kauna-unahang Filipino na kagawaran ng star sa Hollywood Walk of Fame. Abangan sa aming pagbabalik, mga parokya sa Tondo at Pandacan, handa na para sa Lakbayaw Festival sa Sabado. Sa MBC TV Sports Team Liquid, pinataob ang Aurora Gaming sa M7 World Championships. At sa TNVS, coach na namahiya ng baguhan sa gym, sinibak bilang fitness ambassador. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Naging makasaysayan ang traslasyon ng Poong Jesus Nazareno ngayong taon, hindi lang dahil sa dagsa na milyon-milyon deboto, kundi dahil sa tila mas tuminding debosyon ng mga Pilipino. Ito man ay aksidenteng nahanap, minana o niregalo sa kapwa, iba't ibang kwento ang lumutang sa naging ruta ng Nazareno. Ang kwento ng kanilang pananampalataya sa tinaguriang Hari ng Quiapo. Pakinggan sa report ni Arnold Herrera. Pag-asa, pagkakaibigan at debosyon sa isang pananampalataya. Hindi man malinaw para sa marami, iisa lang ang sigurado. Mananatili ang debosyon para sa Poong Jesus Nazareno hanggang sa susunod pang mga henerasyon. Buwis buhay na girian at gitgitan para lang makalapit at mahaplos ang mapaghimalang hari ng Quiapo. Ito ang kwento ng debosyon na karaniwang nakikita at nahuhusgahan sa labas ng pananampalataya. Pero sa aking pagsunod sa andas, sa kauna-unahang pagkakataon, ibang mukha ng panata ang aking nasaksihan sa isang may sakit, sa isang barkada, at sa isang may bahay. Napawang minana ang debosyon sa Jesus Nazareno.
Si David mula Quezon City, 3 dekada ng deboto, isang pananampalataya na namukadkad nang mapadpad siya sa simbahan ng Quiapo taong 1994. Mag-isa mang tinahak ang landas ng poon, masaya na raw siya na makita ito mula sa malayo. Bitbit ang pag-asang gagaling siya sa kanyang sakit na katarata. At ngayong taon, may isa pang hiling ang deboto. Sana yung lupa namin sa probinsya, sana mabenta na po. Kung si David ay aksidenteng nasumpungan ng debosyon sa Nazareno, ang barkada ni Yuki at Lorenzo mula Maynila, namana raw ito sa kanilang mga magulang. Kumbaga wala namang ginawa talaga na miracle kasi walang ginawa kasi pagdating pa lang sa araw-araw namin, blessings na yun. Sa katunayan, hindi naman daw sa malalaking himala na kayakap ang kanilang pananampalataya at pasasalamat sa poon kundi sa maliliit na milagro ng kanilang buhay. Sa kasagsagan din ng pagsunod ko sa andas ng Nazareno, nakilala at pinatuloy ako ng pamilya Cando sa kanilang munting tahanan sa Arlegui. Dito ko nakilala ang ilaw ng tahanan na si Lisa, human rights advocate, at dating kagawad sa Maynila na taunang nagpapakaridad. So masaya po ako na nakapagpakain sa kanila miski papano yung pagod nila sa buong maghapon magdamag, napakasaya ko na po noon. At saka po yung may pumunta ditong mga tao, hindi ko man kilala personal kagaya ninyo, pero alam ko mabubuting tao kayo. Welcome na welcome po. Hindi lang po ngayon, kahit po yearly magpunta dito. Okay po yun. Maliban sa akin, binuksan din ng pamilya Cando ang kanilang tahanan sa 11 pusa na inabandona at pinabayaang magpalaboy-laboy sa kalsada. Hindi man daw siya katulad ng ibang deboto gaya ng kanyang anak na sumasampa noon sa andas tuwing traslasyon, sa simpleng karidad ay nakapagbibigay na raw siya pabalik sa poong Nazareno. Bagaman nga at hindi po ako yung sinasabi na sumasampa, sumasama sa parada at naghahaplos ng ano, pero sa puso namin, higit pa doon. Iba't iba man ang mukha ng kanilang debosyon, isang panibagong dasal ang nadagdag sa kanilang panata. Isang malinis at maunlad na Pilipinas. Mula rito sa Quiapo sa Maynila para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kasunod ng halos 31 oras na traslasyon ng Jesus Nazareno noong nakarang Biyernes, kasado namang umarangkad ang kapistahan ng Senyor Santo Niño. Nakaantabay naman ng hanay ng pulisya o Pulis Maynila para tiyakin na magiging mapayapa ang pagdiriwang sa Sabado. Ang mga detalye sa report ni Boy Gonzales. Handa na ang pamunuan ng Minor Basilica and Archdiocesan Shrine of Santo Niño de Tondo at ng Santo Niño de Pandacan Paris para sa pagdiriwang ng kapistahan ng Senyora Santo Niño sa Enero 18. Sinimulan kahapon ang prosesyon ng replika ng Senyor Santo Niño sa iba't ibang bahagi ng Maynila kung saan kanya-kanyang bitbit na mga deboto ang imahe ng ilan ay mga medala pang karosa. Gaganapin ang Lakbayo Festival 2026 sa Tondo, Manila sa Sabado. Ganap na alas 7 na umaga na inaasang dadaluhan ng libo-libong deboto. Kaugnay nito, 33 misa ang isasagawa bilang bahagi umano ng pagdiriwang ng kapistahan. Ayon sa mga opisyal ng simbahan, ang imahe ng Senyor Santo Niño de Tondo ay tinuturing na ikalawang pinakamatandang imahe ng Santo Niño sa Pilipinas na dinala ng mga paring Agustino noong 1572. Ang Senyor Santo Niño de Cebu naman ang kinikilalang pinakamatandang imahe ng Santo Niño sa bansa. Samantala, sinabi naman ng Manila Police District na nakahanda na ang kanilang security plan upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng mga deboto sa nabanggit na kapistahan. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, arestado ang aabot sa 77 individual sa isang linggong anti-crime operations ng Bataan Police, habang timbog din sa La Union at Pangasinan ang dalawa sa kanilang most wanted suspects.
Yan ang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Higit pang pinaigting ng Bataan Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Marte Salvador ang anti-crime at anti-drug operation mula Enero 5 hanggang 11, 2026 na nagresulta ito sa pagkakaaresto ng 77 individual na lumabag sa batas. Sa operasyon, 15 wanted person ang naaresto, 23 sangkot sa illegal na droga, 31 sa illegal na sugal, at 8 namang iba pa para sa iba't ibang paglabag ang naaresto. Pinuri ni Colonel Salvadora ang dedikasyon ng mga pulis sa Bataan at iginit ang kahalagaan ng matibay na magandang ugnayan ng pulis at komunidad para sa ligtas at maunlad na mga pamayanan. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dalawang most wanted person sa La Union at Pangasinan magkasunod na naresto ng kapulisan. Sa nilabas na ulat ng tanggapan ni Region 1 Police Regional Director Brigadier General Dindo Reyes, dalawang top 1 most wanted person ang naaresto sa loob ng isang araw ng kapulisan sa bisa ng warrant of arrest. Sa Cabal, La Union, nasa kotang top 1 most wanted person municipal level na naharap sa kasong 2 counts of frustrated homicide, habang ang top 1 most wanted person sa San Quintin, Pangasinan ay naaresto rin sa kaparihong araw sa bisya ng warrant of arrest na pinalabas ng Tayug RTC sa kasong serious crime of qualified human trafficking under Section 6 ng Republic Act 9208, no bill ban recommended. Ayon sa General, ang kapulisan ng Riyong 1 ay patuloy sa masigasig na pagbabantay sa pinaghahanap ng batas upang tiyakin ang kapayapaan ng mga mamamayan sa buong Region 1. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, Aris 31, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. New Year, New Me. Sa pagsisimula ng panibagong taon, hindi mawawala sa New Year's resolution ang ika nga nila'y Balik Alindog program. Pero sa halip na suportahan, isang coach pa mismo umano ang namahiya sa isang baguhan sa gym. Dahilan para sibakin ito bilang ambassador ng isang local supplement brand. Ang mga sumunod na nangyari, tinutukan sa ulat ni Arnold Herrera. Sinibak bilang ambassador ng local supplement brand na Athlean Nutrition ang isang fitness coach na di umano'y namahiya ng isang baguhan sa gym. Sa kanilang official statement, nanindigan ng Athlean sa kanilang kampanya para sa isang inklusibo at mapagkalingang fitness community na handang sumuporta, lalo na sa mga baguhan. Ang naging kilos ng kanilang ex-ambassador na kinilala bilang si Harold Goma ay malinaw na hindi raw tugma sa values na pinangahawakan at safe space na itinataguyod ng kanilang brand. Kaugnay ito ng viral post ng fitness coach kung saan tila pinaringgan ito ang kanyang nakasabay sa gym na halatang nagsisimula pa lang magbuhat. Wala na nga raw ka-muscle-muscle ang binata. Pang-advance pa ang paraan ng paggawa nito ng shoulder exercise. Agad namang pinuna ng publiko ang naging attitude ni Harold na sa halip na tumulong o itama ang form ng binata, ay ipinagkalat pa ito sa social media. Isa raw ito sa mga dahilan kung bakit marami ang natatakot na pumasok sa gym. Paalala pa ng isang netizen, kailangan tandaan ng mga influencer na pinangahawakan dapat nila ang values ng brand na kanilang nire-representa. Samantala, naglabas din ng pahayag ang fitness coach at inamin ang kanyang pagkakamali. Nangako rin ito na mas pagbubutihin pa ang pagiging isang coach. Una rito, nilinaw nito na hindi niya intensyon na pahiyain ang binata o sinumang baguhan sa gym. Aniya, gusto lang niya na magsimula muna ito sa basics at napatunayang epektibo na. Posibleng hindi lang daw niya ito naipahayag na maayos, kaya raw siya ay na-misinterpret. Dahilan para burahin niya ang viral post. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
mundo ng esports, malakas na agad ang panimula ng Team Liquid sa M7 World Championship matapos dominahin ang Aurora Gaming sa laban na ginanap sa Jakarta, Indonesia. Sa panalong ito, lumapit ang Team Liquid sa isang playoff spot habang may pag-asa pa ang Aurora Gaming sa Swiss stage ng torneo. Magbabalita si Matchpoint, Mili Borja. Sinimula ng Team Liquid ang kanilang Golden Road campaign sa isang dominanteng panalo laban sa kapwa Filipino team na Aurora Gaming sa M7 World Championship noong Sabado sa Jakarta, Indonesia. Nanguna sa panalo ang mid laner na si Alston Sanji Pabico sa best of 1 match, habang nagpakita ng matibay na suporta ang buong lineup ng Team Liquid upang lumapit sa isang playoff spot. Sa kabila nito, mas humirap naman ang landas ng Aurora Gaming sa natatanging Swiss stage format ng torneo. Maingat ang simula ng laban para sa magkabilang panig dahil walang nakapagbuo ng higit 1,000 gold lead sa unang 10 minuto. Nagbago lamang ang takbo ng laro sa unang Lord Clash bago ang 12 minutes. Nakuha ni Aurora jungler Jonar Demon Kite Caranto gamit ang Fredrin ang Lord matapos ang isang perpektong retribution. Ngunit kapalit nito ay ang pagkakabuwag ng 4 na hero ng Aurora. Sinamantala naman ito ng Team Liquid upang makabuo ng depensa at ng lamang. Siniguro ni Carl Cartesi ni Pomucedo ang ikalawang Lord para sa Team Liquid. Bago tuluyang wasakin ng kupunan ang lahat ng base turrets ng Aurora, tinanghal na MVP si Sanji matapos magtala ng 2 kill at 9 na assists gamit ang Lui, habang nag-ambag naman si Cartesi ng 7 kill at 6 na assists. Sa panalong ito, malakas ang simula ng Team Liquid sa kanilang Golden Road bid at 2 panalo na lamang ang kailangan upang masiguro ang kanilang pwesto sa playoffs. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsisimula pa lang ang taon, espesyal na agad ang 2026 para sa Pinoy fans ng South Korean singer na si Kang Gin. Ang ilang kaganapan sa Stunning Together fan meeting in Manila at paikipagkwentuhan ni Showbiz Angel sa former vocalist ng legendary K-pop group na Super Junior, tutukan sa report na ito. Talagang happy ang New Year ng Pinoy fans ng South Korean singer na si Kangin na nagbalik Pinas matapos ang higit 1 dekada. Manila ang first stop sa Stunning Together fan meeting ng dating vocalist ng legendary K-pop group na Super Junior. Kitang-kitang na-miss ng Pinoy Elves na mapanood magtanghal si Kangin na pinerform din ng isang unreleased track na pinamagatang Love is Pain. Pero bukod sa kantahan, syempre game na game rin ito sa sayawan. Si Kangin nagbudot. Ilang lucky fans nga ang nakapagpa-selfie at nakatanggap ng rose mula sa kanilang idol na nagustuhan daw ang ilang pagkain Pinoy gaya ng crispy pata, pusit at halo-halo. Matapos naman ng fan meet, aking nakakwentuhan si Kangin na labis ang pasalamat sa suporta ng Elves since day one. 그래서 공연할 수 있는 소중한 기회를 얻게 된 게 정말 감사한 마음이고 너무 행복하고 그런 마음입니다. 앞으로는 SNS든 뭐 직접 만날 수 있는 기회는 어떤 방식으로든 팬들하고도 자주 가깝게 소통할 수 있었으면 좋겠고요. Kasabay niyan, muli rin itong humingi ng tawad sa fans kaugnay ng kinasangkutang kontrobersiya noon. 제가 한번 다시 말씀드리고 싶은데 과거에 제가 너무 잘못했던 일들 다시 한번 사과드리고 싶어요. 정말 감사한 마음이고 너무 행복하고 그런 마음. Ilang years kami naghintay sa kanya and sulit talaga. Kahit nasa pinakalikod pa ako, sulit yung bayan. Kangin gives inspiration to every one of us to always stand up after obstacles, to always never give up, and it's very nice to see Kangin to be on stage again. Yeah, I'm a fan of the Super Junior. Well, they're so energetic, considering that they are already in their 30s. And they're all handsome and they're all talented. Yes. And they're very articulate.
Balik ka. Balik ka po. Andito lang kami. Magunita na bago ang katatapos lang na show, 2013 pa nang huling bumisita sa Pinas si Kang In. Magpapatuloy ang Stunning Together fan meeting sa Vietnam, Mexico, Peru at Chile. Abangan ang aking full interview kay Kang In sa Scene Zone. mahal ko kayo. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At iyan po ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Lunes. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Martes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.